Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, napatumba ni Leonardo ang dalawang kasama ni Bruce at saka isinunod si Bruce. At nang barilin niya ito, naagaw ni Leonardo ang baril at tumakbo silang palayo ni Annalie. Hinabol nila Bruce ang dalawa, pero hindi na natagalan ni Annalie ang pagtakbo. Kaya binuhat na lang ni Leonardo ang dalaga. Lumayo sila at pumunta sa mga kabahayan. Samantala, kina Mirly ay nakatulog ito sa pag-iisip sa kanyang anak. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I need your love each moment of my life. Hinanap din nila, tita. Pero wala silang nakita doon sa bahay nila. Ang ibig sabihin niyan, inilayon niya na si Annalie. Or patay na ba si Annalie? Tita, kalma kayo lang. Patay na patay si Bruce kay Annalie. Pero alam ko, hindi niya gustong gawan nung ng masama. Ay, sino naman ang may gusto sa taong ganon? Isang drug addict. Tita, hinding-hindi ko mapapatawad. At mabubulok siya sa binangkuan. Oras na may ginawa siyang masama sa anak ko. Boss, magpahinga muna tayo. Pagod na ako. Malapit na yata tayo sa kabayan. May naririnig akong tahol ng mga aso. Sige, magpahinga tayo dito. Buisit. Nabigo na naman ako. Sayang, boss. Hindi pa ako nawalan ng pag-asa, Mando. Ituloy natin ang paghanap sa dalawa. Kung kailangan na pasukin natin ang mga bahay, gagawin natin para mahanap ang dalawa. Sino kaya ang lalaking yun, boss? Hindi ko alam. Nabigla kami ni Kandro, kaya hindi kami nakakilos. Hindi ko alam sa inyo. Nabigla nga kami, boss.
Paano napunta sa lugar na yon? Hindi pwedeng mabigo ako kay Annalie. Kahit anong paraan, kailangan na mahulog sa kamay ko si Annalie. Tumigil na ang tahol ng mga aso. Ang ibig sabihin ba ay wala na ang 3 demonyo na humahabol sa amin kanina. O kaya bumalik sila doon sa kubo na pinagdalhan nila sa babaeng ito. Sino kaya ang babaeng ito? Maganda at bata pa. Mabuti na lang at nailigtas ko. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 16 hanggang 17 anyos pa lang ito. Ang sarap ng tulog niya. Ngayon ko lang nakita at tinignan kong mabuti ang mukha niya. At napakaganda. Bakit magaan ang loob ko sa kanya? Parang matagal na kaming magkakilala. At parang may kamukha siya. Pero, ano ba ito? Ngumingiti ako. Pero, bakit ako napangiti? Dahil ba pinagmasdan ko ang mukha ng magandang babae na ito? Hihintayin kong magising. Babantayan ko siya. At itutuloy kong tulungan. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kahit mapatay ako ng mga humahabol sa amin. Salamat at nagising ka na. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Nanghihina pa ako, Tito. Huwag kang mag-alala. Humingi na ako sa may-ari ng bahay na ito ng pagkain. Salamat po, Tito. Saan ba tayo naroroon? Nandito tayo sa bahay nila Aling Digna. Ang matanda na nabubuhay na mag-isa dito. Kaya tayo lang ang kasama niya. Ganun ba? Pero naniniwala ako na nandyan pa sa malapit ang mga nagtangka sa iyo ng masama. Sila Bruce at barkada niya, Tito. Bruce pala ang pangalan ng leader nila. Opo. Kung ganon, hindi pa tayo sigurado. Nasa panganib pa tayo. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat po, Tito. Si Mami. Diyos ko, ano namang oras? Ano na kayang ginagawa ng Mami ko? Baka hindi pa natutulog. Tawagan natin, Tito. Walang cellphone ko. Ang bag ko. May cellphone po ba kayo, Tito? Meron. Pero nandun sa bag ko sa motorsiklo. Paano kaya natin makukontak si Mami? At paano tayo hihingi ng tulong? Huwag kang mag-alala. Magpapatulong tayo kay Aling Digna. Girl, I need you. I need your love. Tita? Tessie, salamat at nandito ka pa sa bahay. Dahil umuwi muna si Bernie.
Tita, gusto niyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Kahit hindi na, iha. Ikaw na lang ang magkape kung gusto mo. Ay. Nakatulog na ako kanina. At si Tito Bernie naman ay nagpaalam. Uuwi pa daw. Pero babalik din daw dito. Madaling araw na. Pero wala pang magandang balita mula sa mga pulis. Wala na yata ang kaibigan mo, Tess. Baka napahamak na talaga. Sana kahit tawag man lang. Tita, huwag niyong sabihin ng ganyan. Hindi ko sana isipin niyan. Pero yan ang sumisiksik sa isipan ko. Kung ano na ang itsura ng anak ko ngayon. Ay, pagkatapos ng lahat, ano na ang sumunod na ginawa nila halimbawa man? May papatayin ba nila? Ay, hindi totoo na ganyan ang mangyari, Tess. Hindi totoo. Leonardo ang pangalan ko, iha. Salamat po sa inyo, Tito Leonardo. Kahit Tito Leon na lang ang tawag mo sa akin. Dahil mahaba ang pangalan ko. Opo, Tito. At ikaw, anong pangalan mo, iha? Hindi ko pa pala nasabi. Annalie ang pangalan ko po. Annalie. First year college po. At ang tatlo na nang kidnap sa akin ay si Bruce ang leader nila. Si Bruce ay matagal nang nanliligaw sa akin. Makulit. At ayaw ko sa kanya. Ganun ba? Kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para magtagumpay sa masamang plano niya. Mabuti na lang at dumating kayo, Tito. Salamat ulit. Malayo ang pinanggalingan ko. Pero nasira ang motor ko na sinasakyan ko. Ganun po ba? May importante akong sadya dito sa lungsod. At ang masama ay nasiraan ako. At ilang beses pa na nasira ang motor. At sa huling pagkasira niya ay hindi ko na mapaandar. Hanggang narinig ko ang paghingi mo ng tulong. Ganun po ba, Tito? Mabuti na lang at narinig ninyo. Thank you. Walang anuman, Annalie. Thank you sa bulok na motor na yon. Yung motor ang pinasasalamatan mo? Opo, Tito. Kung hindi sana nasira ang motor na yon, hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa akin. Gusto mo akong batawanin, ano? May mabuting dulot pala ang bulok na motor. Siyempre naman po, kayo ang una kong pasasalamatan. Dahil itinaya ninyo ang inyong buhay dahil sa akin. Oo naman, iha. Nakahanda ako na itaya ang buhay ko para mailigtas ka lang. Tito, Hindi ko alam. Pero maganang loob ko sa'yo. At parang matagal na tayong magkakilala. ano? Oo, Annalie. Parang matagal na kitang nakikita. Ganon po ba? Kahit po ako, magaan din ang loob ko sa inyo. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala at nagkita. Ganun ba? Kuhan, Tito. Gutom na ako. O sige. Alika dun sa kusina. At nagpaluto ako kanina kay Aling Digna ng pwede nating kainin. Nag-uulam ka rin ba ng pritong daing na isda? Opo, Tito.
Lalo na kung may masarap na kamatis na sausawan. Pero ang itsura mo, pang mayaman. At baka hindi ka nag-uulam ng ganito. Ha? Tito? Ay, Tito. Ang gwapo niyo pala. At salamat. At ikaw, maganda ka rin. Salamat kung nagustuhan ninyong tignan ang mukha ko. Siyempre naman, dahil maganda ka. Hindi nakakasawa ang ganda mo. Kaya pustahan tayo. Siguro, kamukha mo ang mami mo. Opo, Tito. Maganda si Mami. Marami ang nagsasabi na parang ate ko lang daw si Mami. Kung nandito sana ang bag ko at cellphone ko, ay ipapakita ko sa inyo ang larawan niya. Ano bang pangalan ng mami mo? Merly po, Tito. Merly? Ang daddy mo? Bastarda ako, Tito. Kahit pangalan, ay hindi ko alam ang pangalan ng daddy ko. Ganon din ang larawan niya. Ano ang ibig mong sabihin? At tuwing itanong ko kay Mami kung bakit, ay ayaw niyang sabihin sa akin. Pero hindi ko alam kung galit siya o hindi sa aking ama. Ano? Pero hindi naman siguro. Kung galit siya man, sana ay matagal nang nag-asawa. Marami ang nanliligaw sa kanya, lalo na si Tito Bernie. Pero parang hinihintay niyang daddy ko. Ano? Diyos ko. Mahigit 17 taon na. Hindi pa niya nahintay o kaya hindi pa nagpakita sa kanya si daddy. Sige. Ituloy mo ng pagkain mo. Gusto ko munang matulog. Sige na. Kumain ka na. Baka gusto mong matulog. Mamaya. Hindi na ako makatulog, Tito Leon. Ang gusto ko, kayo rin ang magkwento tungkol sa inyo. Girl, I need you. I need your love. Mondo, Kandro, gumising na kayo. Boss, madilim pa, boss. Magmanman kayo. Malaki ang paniniwala ko na nakituloy sa isa sa mga bahay sa lugar na ito ang dalawa. Kung maliwanag na, sigurado na itutuloy nila ang pagtakas. At gusto ko na pabalikin si Annalie kahit anong mangyari. Maliwanag na, Tito. Diyos ko, bakit, ay, Wala ka nang dapat takpan. dahil nakita nyo, ganito palang itsura ko. Nasira ang blouse ko dahil pinunit ni Bruce. Walang mali siya sa akin, Annalie. Dahil itinuring na kitang parang anak. Anak? Sandali lang. At uubarin ko ang jacket ko. Ikaw nang mag-jacket. Huwag ka nang matakot. Tattoo lang yan. Hindi buhay na kobra ito. Isa kang ex-convict, Tito Leon? Oo. 17 taon na. Nang pinagdusahan ko, sa bilangguan ang ibinintang sa akin. Ganun pala. O sige, isuot mo na ang jacket. At pagkatapos, magpaalam na tayo kay Aling Digna. Ituloy na natin ang lumayo dito.
Kumain na kayo, tita. Maghapon na hindi kayo kumakain. Malapit na si Annalie, tita. Kaya kumain na kayo. Ay. Na isang malapit na bangkay. Ay, hindi. Hindi ganun, tita. Ang ibig kong sabihin. Parang wala na ako sa sarili ko. Ano pang silbi ang buhay ko kung mawawala rin lang si Annalie? Tita, huminahon kayo. Huwag na kasi kung ano-ano iniisip niyo. Oo. Sikapin kong maging mahinahon. Wala rin lang may dudulot. Pag-iyak lang na ako nag-iyak. Boss, wala na yata sila dito. Boss, sila yon. Ha? Oh. Sila na nga talaga. Boss, baril ko yan. Hiramin ko. Paano? Nakuha ng lalaking yon ang baril ko. Sige, habulin ninyo sila. Boss, tumakbo na sila. Ang lalaki ang barilin ko. Tulungan ninyo kami! Tumawag kayo ng pulis! Tumahimik ka, Annalie. Babarilin ko sila uli. Wala nang balang baril ninyo, Tito. Halika na. Ituloy na natin na tumakbo. Dalian mo. Tulungan ninyo kami! Tito Leon! Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place. Deep within, forever in my heart.